Pakinggan po natin tong DDS na ito kung paano niya ginamit ang kanyang mental gymnastic skills, no? At kung ano-anong justification ng ginawa niya para i-justify yung biglang pagbago ng emosyon or ng pahayag, no, ng pagsasalita ni dating Pangulong Duterte sa Cebu para sa naging behavior nito dun sa Davao prayer rally nila, no? So mapapakinggan po natin ang mga sinasabi nito na para po sa akin ay mental gymnastic po, no? At mababaw na justification na kung ikaw ay critical na nag-iisip, no? Kung ikaw ay matalino, matatawa ka sa kanya. Matatawa ka sa kanya at hindi mo siya papaniwalaan. Pero unfortunately, nung tinignan ko yung content niya, ang dami pong sumasang-ayon, libo-libo at maraming naniniwala sa kanya. Pero mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit para po sa akin ay nagmumukha siyang katawa-tawa at pinagmumukha niyang siya nga ang sarili niya, no? Ito na po, pakinggan natin. Sabi nila mga Lods, nag-iba daw ang timpla ni former President Rodrigo Duterte kamakailan lang sa Cebu rally. 'Di ba? Kasi kung gaano ka intensive, 'di ba? Kung gaano ka explosive, 'di ba, sa Davao City ay medyo kabaliktaran daw sa Cebu City. Alam nyo bakit? Kasi sa totoo lang, sa nangyari pa lang sa Davao City, sobrang enough na 'yon para mabulabog, 'di ba? Para mabulabog ang mga kongresista, para mabulabog yung mga nagpapakalap, 'di ba, ng perma para sa Chacha, para mayanig, no, si Romualdez. O tingnan niyo anong nangyari, 'di ba? After dun sa Davao, anong nangyari? 'Di ba? Talagang itinigil nila no? Ganun, 'di ba? Ganun magpasabog. Kasi sa totoo lang mga Lods, 'di ba, kung babait-baitan tayo, kung babait-baitan, no, si former President Rodrigo Duterte, do you think papakinggan yan ni Romualdez? Do you think papakinggan yan ng ibang kongresista? Hindi. Do you think pag nagbabait-baitan lang tayo mga Pilipino, do you think papakinggan at rerespetohin tayo ng mga politiko? Hindi! 'Di ba? Uutuin at uutuin nila ang mga Pilipino. Kaya tingnan nyo, 'di ba? May underground dyan sa pagkalap ng perma para sa charter change, 'di ba? Nangmumudbundang pera, namimigay ng ayuda. Under the table talaga. Kasi imaginein mo, biglang gumising lang tayo one day. Wala, 'di ba, may kumukuha na pala ng mga perma? At ang purpose pala doon para amyendahan, 'di ba? At para baguhin ang konstitusyon, 'di ba? Kaya buti na lang mga Lods, andyan din si Tatay Digong eh. Kahit masama na yung tingin ng iba sa kanya, pero tandaan nyo, si former President Duterte lang ang kayang manindigan ng ganun. 'Di ba? Ang kayang protektahan ang mga Pilipino. Kasi imaginein mo, what if hindi nag-speak up si former President Duterte? What if tatahi-tahimik lang si former President Duterte? Saan tayo pupulutin ngayon, 'di ba? Baka natuloy-tuloy na yung mga gustong mangyari ng mga kongresista. Kaya whatever you say, kahit anong sabihin nyo, at the end, buti na lang ginawa lahat ng yon ni former President Duterte. Kasi kung hindi pa, good luck Pilipinas. Kaya nagigets ko talaga the way mag-deliver ng message si Tatay Digong. Kasi kung babait-baitan ka, hindi ka papakinggan eh. Diba? Yan yung nagigets ko kay former President Duterte. Kaya inuuna niya yung tapang na salita. Inuuna niya yung pasabog para pag nagimbal na lahat, nakuha na ang atensyon, makikinig ka na. Galing. So mabilis lang po, no, ang reaction natin, ano, bakit siya nagmukhang katawa-tawa at bakit tila pinagmukha niyang siya nga ang sarili niya. Kasi in my understanding, sa sinasabi niya, naging ganun daw si dating Pangulong Duterte sa Davao na, alam niyo na, ang daming sinabi at talagang explosive yung term niya, no, explosive, intensive, no. Naging ganun daw si dating Pangulong Duterte dahil para pakinggan ng mga kongresista, no, para itigil yung Chacha. Kaya naman daw ng Cebu rally na soften na ito. Yun po yung pagkakaintindi ko, no. So parang sinasabi niya na para makinig yung mga kongresista at tumigil daw yung mga kongresista, no, sa pinupush nila na Chacha. Yun po yung pagkakaintindi ko sa sinasabi niya. So going back dun sa question, bakit mukhang katawa-tawa siya dun sa mga kinukuda niya at bakit mukha siyang syunga? Kasi
In reality, hindi naman po talaga natigil o hindi na patigil ni dating Pangulong Duterte ang Chacha, no? In reality, ito po, sabi ni BBM, isasabay ang plebiscite, no, ng Chacha sa 2025 election. Iyan po yung pagkakaintindi ko dyan, basahin nyo na lamang po, no? So sa madaling salita, hindi totoo ang sinasabi nito ni Kuya na napatigil ni dating Pangulo ang Chacha or ang Congress, no, sa layunin nila na magpalit ng na-amendahan ng konstitusyon sa pamamagitan ng mga banat ng dating Pangulo dun sa Davao City. Na para sa kanya, para dito, kay Kuya ay effective daw yon para mapatigil ang mga kongresista. In reality, hindi. Dahil itutuloy pa rin sa 2025, no? At eto, mismong yung dating Pangulo na sinasabi nito ni Kuya na sinasabing nagsiwalat, no, naging intensive, naging explosive, na sinasabi niya ginawa yun ng dating Pangulong Duterte para mapatigil ang Chacha. Mismo si dating Pangulong Duterte ay sumusuporta na ngayon sa Chacha for economic provisions. Ayan po, sumusuporta na siya sa Chacha. So, sa madaling salita, walang kakwenta-kwenta ang pinagsasabi nito ni Kuya, no? Kasi kung ginajustify niya yung naging behavior ng dating Pangulong Duterte dun sa Davao City para makinig ang mga congressman, para mapatigil ang layunin ng mga congressman na amyandahan ng konstitusyon, no? Yung kasi yung sinasabi niya, naging ganoon ang dating Pangulong Duterte para mapatigil ang Congress sa Chacha. In reality, hindi po nangyari yon, no? Walang ganon, no? Kaya mukha po siyang katawa-tawa. At ginawa niyang syunga ang sarili niya. Ma-justify lang. Gumagamit ang mga mental gymnastic na walang sense. Walang katuturan. Unfortunately, maraming sumakay sa kanya at naniwala na hangang-hanga pa sa kanya. Kung nag-iisip po kayo, marirealize nyo na walang kwenta yung mga sinabi niya dahil again, mismo si dating Pangulong Duterte ay sumusuporta na ngayon sa Chacha. No, kahit nga yung Mindanao secession, yung paghiwalay ng Mindanao, nag-backpedal doon ang dating Pangulong Duterte. So kung sinasabi nito ni Kuya na naging ganon si former President Duterte sa Davao City para mapatigil ang Congress sa layunin nito sa Chacha, no? Or kung ano-ano pang reason niya, hindi po totoo, no? Isa pong malaking katawa-tawa ang mga pinagsasabi niya dahil hindi po yun ang nangyari. Dahil again, ang dating Pangulo ay sumusuporta na ngayon sa Chacha at pinawi na niya ang kanyang panawagan na ihiwalay ang Mindanao. So grabe talaga itong mental gymnastic ng mga DDS, no? Grabe. Pakinggan nyo ang naging tugon or reaction ng isang BBM supporter naman dito kay Kuyang DDS. Ito ang naging reaction ng isang BBM supporter. Pakinggan nyo at panoorin. Sabi nila mga Lods, nag-iba daw ang timpla ni former President. Hi, hello Rosalinda. Alam mo Rosalinda, hindi lang basta nag-iba ang timpla. Nagsinungaling pa. 'Di ba? Itinanggi yung kanya mga sinabi sa Davao. 'Di ba? Iba yung sinabi niya sa Davao at iba yung sinabi niya dito sa Cebu. Pakagaling. Push! Rosalinda. At saka yung tawa mo, halatang pilit na pilit. Dapat ganito ang tawa. Ganun ang tawa. Dapat nang masaya. Ikaw na lang yung nakakapit. Kailan kami bitaw? Talaga ikaw, Rosalinda. Hindi lang basta nag-iba ang timpla, ha? Nagsinungaling pa na hindi niya daw sinabi si ganto. Tapos ngayon ay patuloy pa rin daw siya pagsuporta kay Bibi. Ay! Kayo na lang lokohin yung sarili nyo. Ayun, narinig niyo po, no? So, yung BBM supporter, yung mga yan po ay magkakakampi dati sa unity nila. Ngayon, watak-watak na at nag-aaway na. Kaya ayun, yung DDS ngayon, ito, si Kuya, ay pinagtawanan nito, itong BBM supporter na to. Nakakatawa naman talaga, no? Gagamitan mo pa ng kung ano-anong palusot, justification, mental gymnastic, pagmumukain mong katawa-tawa at pagmumukain mong syunga ang sarili mo para lang i-justify ang napaka-obvious, napaka-evident na sablay, no? Na pangyayari. So, mga DDS, good luck na lang talaga sa inyo. Kahit yung mga kakampi yung BBM supporter noon, ay pinagtatawanan na kayo, no? Kayo mga kababayan, mga kakamping, ano pong masasabi nyo sa dalawang ito? Comment down below, huwag nyo pong kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.